Good day everyone! Lagi mo naririnig ang GCash kaya interesado ka malaman kung para saan at kung paano mo mapapakinabangan o magagamit ito. Don't worry! Kung bagong user ka at gusto mong matutunan ng mga basic feature ng GCash, nandito ka sa tamang video. Ituturo ko sa inyo lahat ng dapat mong malaman upang magamit ang GCash na maayos at mabilis. Siyempre, una kailangan i-download nyo muna ang GCash sa App Store or Play Store and kailangan lang natin i-register ang ating number pagka-download natin. Then, magpapadala sila ng OTP para ma-verify ang identity mo. Then, after that, i-fill out mo yung mga personal details, name, address, at iba pa. Well, kung tapos ka na sa pagre-register, dito na tayo at i-explain na natin yung mga dapat mo malaman sa GCash app. Una, yung pag-top up ng GCash. Na kung gusto mong mag-top up o lagyan ng pera ang GCash wallet, may iba't ibang paraan para gawin to. Pwede kang mag-cash in sa kanilang partner outlets tulad ng 7-Eleven, Ministop o kahit pa mga bank transfer. Pwede online or actual, pag bank ang gagamitin mo. Then, pwede ka rin mag-send ng pera gamit ang GCash. Isa sa pinaka-popular na features ng GCash ang pagpapadala ng pera. Kung gusto mong mag-send ng pera sa ibang GCash user, i-click lang ang send money button sa app. Ilagay ang mobile number ng recipient at ang halaga ng pera na nais mong ipadala. Kung gusto mong magdagdag ng message, pwede mo rin itong gawin. I-click lang ang send para kumpirmahin ang transaction at boom, nandyan na ang pera. Isa pa sa napaka-convenient na feature ng GCash ay ang pagbabayad ng bills. Yes, pwede ka magbayad ng kuryente, internet, water bills at marami pang iba. Pumunta lang sa pay bill section ng app. Piliin ang biller, ilagay ang iyong account number at amount, tapos i-confirm. Hindi mo na kakailanganin maghintay sa pila dahil pwede nang bayaran kahit nasaan ka. Hindi lang yon dahil pwede ka rin mag-online shopping gamit ang GCash. Maraming online platforms na tinatanggap ang GCash bilang payment method katulad ng Lazada at Shopee. Kung gusto mong bumili ng items online, piliin lang ang GCash sa payment options. Hindi lang online dahil pwede mo rin gamitin ang GCash QR code para magbayad sa mga physical stores. And now, dito naman tayo sa mga other features ng GCash. Maliban sa mga basic features na nabanggit ko kanina, marami pang ibang tools ang pwedeng gamitin sa GCash. Katulad ng mga GSave, kung saan pwede kang mag-save ng pera sa GCash savings account. Sa mga may hilig mag-loan, ang GCredit ay available. Kung gusto mo, pwede kang mag-loan kung ikaw ay eligible. Well, about dito sa GCredit, meron na din tayong tutorial nito para mas maunawaan nyo. Kung interesado kayo, ang link ay nasa comment section. And pwede rin tayong mag-invest ng money. Pwede ka rin mag-invest ng kahit maliit na halaga sa pamamagitan ng GCash para kumita. Anyway, kung meron kang suggestion or katanungan, huwag kang mahihiyang iwan yan sa ating comment section. Thank you for watching and stay blessed!